Hello mga kapatid, salamat po sa inyong pagbabalik. Itutuloy po natin pagbabasa ng Genesis. So, chapter 2 na po tayo. Ngayon po ako may ng kapumanhin kung di ko po nabibigkas ng tama yung sa pagbabasa ng Bible ng Tagalog. Pero sama-sama po nating basahin ang salita ng Diyos. Naway magkaroon tayo ng teachable heart upang tutunan natin kung ano man tinuturo ng Diyos sa atin sa salita niya ngayon. Genesis 2, ang dating Biblia, 1905. At nangyari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon, at ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinagilin sapagkat siya'y ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa nang nilikhain nung araw na gawin ng Panginoon Diyos ang lupa't langit. At wala pa sa lupang kahoy sa parang at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang sapagkat hindi pa pinaulanan ng Panginoong Diyos ang lupa at wala pang taong magpukit ng lupa. Ngunit may isang ulap na naipataas buhat sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At naglagay ang Panginoon Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan. At inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halaman at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan at mula roy na bahagi at nagapat sa sanga. Ang pangalan ng una ay Pison, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havela, na dooy may ginto. At ang ginto sa lupang yo'y mabuti. Meron din namang doong didilyo at batong onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang gumigilid sa buong lupain ng Cush. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hedisel, na siyang umaagos sa tapat ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay walang
pagsalang mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalang ko ng isang katulong niya. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop at ang lahat ng ibon sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalamanan kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat tinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinagpahilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang ng kinuha ng Panginoon sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinalas niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito'y ngayoy buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. At sila'y kapwa hubad ang lalaki at ang kanyang asawa at sila'y hindi nagkakahiyaan. So, sa chapter na ito, nakikita natin na ang Diyos ay nagbibigay ng pahinga sa Sabat sa unang chapter ng buhay ng hardin at katulong. Para sa atin ngayon, lalo na sa mga OFW na pagod sa trabaho o homesick, God wants us to rest in Him. So dapat malaman natin paano tayo rested. Minsan di na tayo rested sa sobrang kakaisip sa trabaho, minsan sa mahirap, lalo na kapag malayo tayo sa ating mga pamilya. Hindi tayo nilikha para mag-isa. May plano siya para sa relationship natin sa pamilya at sa Kanya. Kahit saan ka, may hidden peace na available na presence niya. So, mga kapatid, kung ikaw ay hindi nag-attend ng church, I encourage you to be able to find a church nearby sa kung nasaan ka man. At kung ikaw ay nag-attend na ng church pero wala kang small group, I encourage you to join a small group dahil ang journey, ang walk natin kay Lord ay hindi solo, kailangan may kasama tayo. Lahat naman is hindi perfect. Kung pupunta ka ng church, lahat tayo sinners So, may mga attitude pero doon na huhubog ang ating character, to be transformed, to be changed, to be more like Christ. At yun lang. So I pray na maging part ka ng small group. So i-close ko na sa prayer. So Panginoon, salamat sa Genesis 2, sa pahinga ninyo, sa paglikha ninyo sa amin, at sa pagbibigay ninyo ng katulong. Sa mga nanonood, bigyan niyo po ng kapayapaan ang mga OFW na malayo sa mahal sa buhay. Lakas sa araw-araw at pananampalataya na kayo ang pinakamabuting kumpanyon. Tulungan niyo po kaming magpahinga sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. Patuloy po kayong encourage you, Lord, po na magbasa ng Bible. Doon po tayo nagdodraw ng kalakasan at patuloy po kayo mag-pray.
God bless you po. At comment lang po kung may prayer request po kayo. At I will try my best to reply and of course pray po sa inyo. God bless.